Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at higit sa ating Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pong devotion ay mula po sa Distrito 6 sa panguna po ni Pastora Cherry Manansala. Under po kami ng Door of Faith by Pastor Jeffrey Manaig. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at patuloy tayong sama-samang dumulog at lumapit sa ating Panginoon sa umagang ito. Atin po muna siyang awitan, pasalamatan, luwalhatiin. Hallelujah. Sa umagang ito, tayo ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Yes, Lord. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yes, Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito na patuloy, O Diyos, na nagmulat kami ng aming mga mata at patuloy na kayo ay masamba. Maraming salamat po sa biyayang ito, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, O Diyos, dakila kayo. Samahan niyo nga po nawa ang bawat sa amin na naman ang mensahe ninyo na maibabahagi ngayong umaga ay patuloy na maging karagdagang kaalaman sa amin
at pag-unawa, Panginoon. Maraming pong salamat. Muli itago niyo po ako sa inyong likuran at tanging pangalan lamang po ninyo, mataas, matanyag sa umagang ito. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pasensya na po. Hallelujah, kung ako ay napapaubo. At sa umagang ito ay patuloy po tayong mag-aaral ng kanyang mga salita sa aklat po ng mga Hebreo, chapter 12, so verse 1 to 11 po. Medyo mahaba po ito, bilisan ko na lang pong pagbabasa. Ano po? Ang sabi po dito sa Hebreo chapter 12, verse 1, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating magulang para sa ating kabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen? So, purihin ang Panginoon, ano po? At sa buhay natin, sino dito yung tinatawag na Ama ang Diyos? Sino dito ang naniniwalang siya'y anak ng Diyos at hindi anak sa labas? Amen? So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, kapag tayo ay tunay na anak ng Diyos, tinatanggap natin ang pagtutuwid at pagdidisiplina. So, at yung pagsasanay. So, kaya ang title po natin ngayon ay yung pagsasanay at disiplina ng Panginoon. Alam niyo po, sa isang atleta o sa isang manlalaro, talagang na yan, check na yung pagdidisiplina niyan. Sa kanyang sarili, sa kanyang pisikal, amen, sa kanyang mga ginagawa. Alam niyo po, ang isang atleta, palagi siyang may pagsasanay at pagdidisiplina. So, todong ensayo, todong pagod. Amen? So, mga kapatid, sabi nga doon, paulit-ulit daw ang coach. Amen? Sige lang, isa pa, gawin mo pa. Amen? So, hindi naman pwedeng mainis yung atleta kapag ganun yung coach kasi hindi siya gagaling, hindi siya masasanay. Hindi niya magagawa yung talagang gusto niyang gawin para dun sa laro. Amen. So, mga kapatid, nabibingi na ba tayo sa paulit-ulit na naririnig nating mga sermon? Nabibingi na ba tayo sa paulit-ulit na salita ng Panginoon? Na bakit paulit-ulit tayong dinidisiplina? Bakit paulit-ulit tayong sinasanay? Kasi sa buhay na ito, araw-araw talaga tayong sasanayin ng Panginoon. Amen. Kasi nga, kapag tayo ay hindi na sinanay at hindi na dumadanas ng disiplina, ay kukunin na tayo ng Panginoon. Amen? Kaya habang nandito po tayo, bakit kailangan ng pagsasanay at disiplina? Upang malaman daw po natin na ito ay napakahalaga at makabuluhan. Amen? Alam niyo po, sa pagsasanay, pagsasanay sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, gaya ng isang atleta, ito ay napakahalaga sa kanila. Ito ay makabuluhan sa kanila. Alam niyo, lalo kapag nag-iwan ka ng record,
Yung mga atleta, kapag nag-iwan niya ng record, sikat na sikat yan at talagang kahit wala na sila, kunin na sila ng Panginoon, nakikilala pa ang kanilang pangalan. So mga kapatid, sa ating pong paglilingkod bilang tayo mga anak ng Diyos, kapag tayo ay nagpahalaga at binigyan natin ng kabuluhan yung pagtutuwid at pagtuturo sa atin ng Panginoon, even ang ating mga leaders, amen, yan ay matatanyag doon sa langit. Hallelujah. Sabi diyan, para sa atin, ano po ba yung disiplina? Ito ay pagsasanay. Sa Biblia, ito ay katulad ng isang ama na nagsasanay sa kanyang anak at binanggit po yung kanina. Sabi diyan, tiisin ninyo ang hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Alam niyo yun, napakasarap mapakinggan na sabihin sa inyo ng Panginoon, anak kita. Amen? Na kahit ikaw ay tinuturuan, na kahit ikaw ay dinidisiplina, nananatili kang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi tayo, alam niyo yan, hindi nagiging hadlang yung pagtutuwid at pagdidisiplina para tayo ay malayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus ito yung nagtitrigger sa atin para lalong lumapit at magpatuloy sa ministeryo ng Panginoon. Alam niyo po, sabi diyan, ang Panginoon ay maibigin sa pagdidisiplina. Amen. Ang ginagawa ng Diyos sa atin ay para sanayin tayo sa isang kampyong espiritual. Kung yung mga atleta ay kampyon dito lamang sa lupa, amen, tayo pinapaging kampyon ng Panginoon doon sa espiritual nating pamumuhay. Kapag pala tayo ay dinidisiplina, amen, pagiging kampyon mo yon espiritual. Kaya wag natin panghinayangan. Kahit na parang pakiramdam mo, ba't lagi na lang akong tinutuwid? Amen? Naalala ko yung ilustrasyon nung matagal ko na nagamit yung ilustrasyon na yun, yung pako. Amen? Kapag ang isang likong pako ay itutuwid mo, kailangan mong hawakan para pagpukpok mo ay hindi mahirap ituwid. Pero kapag yung pako ay basta mo lang binitawan at liko at kahit anong gawin mong pukpok dyan, amen, ang hindi mo hawak-hawak, tatalsik lang yan at hindi mo siya matutuwid. Ganon din sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Hayaan mo nang hawakan tayo ng Diyos. Hayaan mo nang hawakan tayo ng mga lingkod ng Panginoon. Yung mga nakakasakop sa ating mga iglesia. Para tayo ay maisaayos. Sabi diyan, inilalayo tayo sa magdudulot ng pinsala at upang akayin tayo sa tama. Sino dito ang gusto sa tama? Wag pong may tama, akayin tayo sa tama at hindi po sa mali. Hallelujah. Yun yung paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Day by day, oo, maaaring tinuturuan tayo. Pero after naman noon, mga kapatid, makakamit natin yung tamang paglilingkod sa Panginoon upang maging katulad tayo ni Kristo. Amen. So, mga kapatid, kung narinig yung binasa natin kanina, amen, si Lord, tiniis niyang lahat, amen, para lamang sa atin. Gaano daw tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi tayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Tapos babaliwalain lang natin yung pagtuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Mawawalang kabuluhan yung pagod at hirap ng Panginoon kung tayo mismo ay against o sumasamaan loob kapag tayo tinuturuan. Alam niyo, sabi dito, ang pagdidisiplina at pagsasanay daw ay hindi parusa. Minsan, kapag nahihirapan tayo, iniisip natin na parusa ba ito sa akin? Bakit hindi na lang si ganito? Ako naman ay mabuting tao. Bakit ako ang nahihirapan? Amen? Ang paghihirap at pagdurusa ay hindi paraan ng Diyos para makaganti. Amen? Minsan, Lord, ano ba ito? Ganti mo ba ito sa akin dahil ganyan? Alam niyo mga kapatid, mali, iyon ay paraan ng Panginoon doon sa mga mali nating nagawa. Para magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Amen? Para, alam niyo yan, hindi din para hatulan, hindi rin para tayo ay balikan, kundi upang ibalik tayo sa Kanyang kalooban mula sa sumisira sa ating paglilingkod. Amen? Kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon, hindi naman para balikan lang tayo ng Diyos. Kasi kung para balikan lang, hindi na dapat tayo tinubos ng Panginoon. Amen? Doon sa kasalanang ginagawa natin. Pero dahil ang kalooban ng Panginoon, alam niya, kung ano yung makasisira sa paglilingkod mo, alam niya kung dun sa ginagawa natin o nilalakaran natin ngayon ay mapapahamak tayo,
at tinutuwid na tayo ng Panginoon, magpatuwid na tayo mga kapatid. Di bali nang hawakan tayong mahigpit sa ating leeg. Amen? So, purihin ng Panginoon. Sabi diyan, pangalawa, bakit kailangan natin ng disiplina at pagsasanay? Kanina po, dahil ito ay napakahalaga at makabuluhan. Ngayon naman po, upang maging katulad tayo ni Kristo. Amen? Sa ating paglilingkod, dapat hinahangad natin yan araw-araw. O baka naman konti lang, alam niyo yan, konti lang tayong masabihan ay talaga namang inam na. Inam na tayong magalit at parang gusto na nating manakit. Amen? Sabi diyan, alam nating, sabi sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang kalooban. Tayo po ba ay mga tinawag ayon sa kalooban ng Panginoon? Kasi kung tayo po ay tinawag ng Panginoon, pumapayag tayo na gawin ng Diyos yung dapat gawin sa atin. Para daw sa mabuti. Para sa ikabubuti natin. Amen? So mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, may practice din. Pinapractice tayo sa mga ginagawa natin dito sa lupa. Pinapractice yung atin pong mga espiritual na pamumuhay dito sa ating paglilingkod. Ano? Kaya nga ito inihalin tulad sa isang atleta, may mga drills, may mga instruction. Amen? Meron din pong kinukorek. Amen? Para sa magandang resulta at kalalagayan. Amen? So mga kapatid, kapag hindi natin napagtagumpayan yung pag-iensayo dito sa lupa, o yung mga pagod, hirap, o yung mga instruction sa'yo, lalo ginagamit ng Panginoon yung mga leaders natin dito, para i-instruct tayo sa mga pagkakataon na hindi natin maunawaan. Diba? Ginagamit sila ng Diyos to instruct, para ma-instruct tayo, at kinokorek tayo. Hindi naman dahil para para utusan lang tayo na gawin mo, para lang masabing sumunod tayo. Hindi po ganun. Amen? Kundi ito ay nalalaman ng Diyos, yun talagang dapat nating gawin. Alam niyo po, sabi dyan sa verse 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, hallelujah, ngunit pagkatapos niyan, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen? Mga kapatid, ang disiplina ay personal na pakikipagrelasyon mo sa Panginoon. Amen? Dinidisiplina niya yung kanyang minamahal. Hallelujah. Hindi po talaga madali kapag tayo tinutuwid, lalo kapag ang pride natin ay ganun na lang kataas. Sabi ko nga po sa amin sa Bangyas, ang pride, na lang yan, kinakain na lang yan. Ginagamit na lang panlaba. Amen? Hallelujah. May pride pa po ba ngayon sa paglalaba? Kinakain. Kinakain kasi po fried chicken po yun. So, parihin na Panginoon, baka mapaisip kayo, kinakain, fried chicken. So, kainin na lang natin ang mga fried natin. Kung tayo ay tinuturuan at tinutuwid. Ang sabi nga dyan, mga kapatid, sa Hebreo 12:10, alam nyo mga kapatid, yung disiplina at pagsasanay may purpose ang Lord. Amen? Sabi sa Hebreo 12:10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Amen? Gaya ng sabi ko po kanina sa pangalawang puntos, para maging katulad tayo ni Kristo. Alam nyo, may purpose ang Lord kung bakit lahat nangyayari sa buhay natin, yung tayo ay turuan at disiplinahin. Sa pagdidisiplina, makikita ang ganda ng isang produkto. Tama po ba? Kapag ang isang produkto ay binasta na lamang, pwede itong bumagsak dun sa final, ano ba tawag dun, sa mga QA o mga ganon. So, pwede silang bumagsak kapag hindi nila pinagtiisan yung isang produkto. Di ba po sa isang production, napakadaming proseso. Ako po ay pumasok dati sa Honda. Hindi pa po ako Kristiyano, ako ay nagtrabaho sa Honda. Alam niyo po ba ang proseso pala ng motor? Kung gaano kahaba, nasa 500 plus yung mga pyesa pa lang. Hindi pa kasama doon yung mga painting, yung mga kung anik-anik pang nilalagay sa motor. Amen. Nasa 500 plus na po yung pa lang. So, kapag hindi nila pinagtiyagaan yon at binenta nila yung produkto nang hindi lahat na ikabit yung pyesa, papalpak po yung motor.
Amen? May mga pagkakataon, may nakabili na po sa amin ng buo ng motor, ibinalik kasi naglilik yung gas. At buti hindi sumabog yung motor. So mga kapatid, ganun din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sinisikap ng Diyos na ginagawa ng Panginoon na tayo ay, alam niyo yun, makumpleto. Amen. Yung spiritual nating paglilingkod. Pagtiisan lang natin mga kapatid kasi bakit? Pagdating nun, napakagandang produkto natin sa Panginoon. Amen. Upang magamit tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Kapag tayo ay laging nagpapatuwid, nagpapadisiplina dito pa lang sa lupa, mga kapatid, magugulat na lang yung mga kapitbahay mo. Magugulat na lang yung mga nakakakita sa'yo. Amen. At malalaman nilang, Kristiyano na nga pala talaga ito. Amen. At talagang ang ginagawa ay para sa Panginoon. Minsan may 3 response ang mga tinutuwid at sinasanay ng Panginoon. Alin po tayo dito? Una, sabi diyan, nagagalit. Nagagalit. Alam mo yun, habang pinapakinggan mo, yung pagtutuwid sa'yo, sa loob, alam mo yan, nagagalit ka na kaagad, nagre-react ka na kaagad. Bakit naman ganito, pastor? Parang hindi naman ata fair. Bakit naman ganito, pastor? Hindi niyo ako naiintindihan, hindi niyo ako nauunawaan. At minsan sa galit na yun, yun yung nagtutulak sa'yo para lalong umalis sa gawain ng Panginoon. Amen? So pangalawa, tinatanggap mo naman, pero masama ang loob. Sino po dito yung ganon? Tinatanggap mo naman, sige, tinuturuan tayo ng Panginoon, tinuturuan tayo ng ating mga leader, pero sa loob mo, pusok na pusok ka na. Amen? Ang sama-sama na ng loob mo at pag uwi mo, doon mo i-release. Amen? Alam niyo yung pagtalikod mo, doon ka, sama-sama ng loob mo kasi pinagsabihan ka. Hindi na dapat po tayo ganon, mga anak ng Diyos. Pangatlo, eto ka ba? Tinatanggap ng maluwag sa ating loob at nagpapatuloy sa pagdidisiplina at pagsasanay ng Panginoon. Mamili na lang po tayo dun sa 3. Amen? So mga kapatid, kapag tayo ay talagang dinidisiplina, masakit, pero tanggapin lang natin ng tanggapin kasi magugulat ka na lang, ikaw mismo, binago na. Tayo mismo ay inilalagay ng Diyos sa tama. Amen? Mga kapatid, hindi tayo tatawagin ng Panginoon sa ganitong sitwasyon kung walang plano ang Panginoon, kung walang purpose sa buhay mo ang Diyos. Amen? Gaya ng isang ama na pinapalo ang kanyang anak at hanggang sa kanyang paglaki, natututo ito. Pero kapag hindi niya yan pinagsasabihan, amen, pag lumaki yan, dilat na ang mata mo. Amen? Halit na ang litid mo sa iyong leeg. Hindi pa yan susunod. Kaya nga mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, alam nyo, may ganun din. Kapag ka ang Kristiyano ay matanda mo ng tuturuan, mahirap na pong mapasunod. Pero mga kapatid, magpakababa lang tayo. Kaya pa yan. Maano pa yan. Magpakababa lang tayo sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa atin para sa pagtutuwid at pagdidisiplina at pagsasanay sa buhay na ito. So, ang laban na ito ay laban ng Diyos. Amen? Tayo ay susunod lang. Tayo magpapatrain lang. Tayo ay magpa-practice lang, ensayo ng ensayo. Amen, kahit sabihin sa'yo ng pastor mo, sige lang, okay lang yan. Go lang. Amen. Tuloy lang tayo mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo ay patuloy na lumapit at magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah. Habang kami dinidisiplina at sinasanay sa lupang ito, Panginoon, hayaan niyo nga, Panginoon, na maging bukas ang aming puso, maging bukas ang aming isipan sa lalo pa, O Diyos, na pagsasanay at pagtutuwid para sa amin. Sapagkat alam namin hindi ito nasasayang, Panginoon. At minsan isang araw magagamit namin ito, Panginoon. Hallelujah. Sa amin pong mga patuloy na paglilingkod sa inyo. Lord God, alam namin na ang purpose ninyo ay laging tama. Alam namin na ang kalooban ninyo ay laging tama, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, hayaan nyo na matuto kaming sumunod, matuto kaming magtapat, hallelujah, sa amin pong mga paglilingkod. Maraming pong salamat, O Diyos, at sa bawat mensaheng ito, Panginoon, ay maging kadagdagang kaalaman sa amin, na ito ay napakahalaga at ito ay makabuluhan, Panginoon, sa amin pong buhay, paglilingkod, upang maging katulad mo kami, Panginoon. Hallelujah, at kung kami man ay dumating, Panginoon, na kunin mo ay nakakasigurado kami na nagawa namin yung aming pinakamabuti. Maraming pong salamat, Panginoon.
Sa inyo namin tinitiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos at sa umagang ito, tapos na po ang ating gawain. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat.